Magandang araw! Ang pag-aaralan natin ngayon ay ang rhythmic ostinato, paglalarawan ng pamumuhay ng mga tao sa isang pamayanan at uri ng linya at ang katangian nito, paggalaw sa saliw ng musika at paraan ng pag-iwas ng malnutrisyon at gabay sa wastong nutrisyon. Dito muna tayo sa rhythmic ostinato. Isang kawili-wiling gawain ang paglikha ng payak na ostinato patterns. Sa araling ito ay magkakaroon ka ng higit na kaalaman at bagong karanasan sa musika sa paglikha ng mga rhythmic patterns gamit ang mga kagamitan na maaaring gamitin na instrumenting pangritmo at pangpatunog ng iba't ibang bahagi ng katawan. Sa ostinato patterns, pwede tayong gumamit ng mga bagay na nakikita natin sa kusina o kaya yung ating parte ng katawan. Ngayon, gawin natin ang gawain pagkatuto bilang 1. Suriing mabuti ang music score na Twinkle, Twinkle, Little Star. Kung mapapansin mo, mayroon itong dalawang staff. Ang unang staff o yung pinakataas ay nakasulat na awitin. Ibig sabihin, ito ay inyong kakantahin. At ang ikalawang staff ay may nakasulat na itapik. So, ibig sabihin, kung doon sa taas ay kumanta kayo, sa baba ay tatapik lang kayo. Ibig sabihin, magtatap kayo ng table. Okay? Ako muna ang unang aawit. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Ngayon, ikaw naman ang umawit. 1, 2, 3, go! Mahusay. Ngayon naman sa pagkakataong ito ay hindi na tayo aawit, magtatapik na tayo o pwede naman tayong pumalakpak. Kada isang note ay papalakpak tayo. Isang palakpak. Okay? 1, 2, maaari mo na akong sabayan. 1, 2, 3, go! Magaling! Ang rhythmic ostinato ay paulit-ulit na rhythmic pattern na ginagamit na pansaliw sa awit. Maaari itong tugtugin gamit ang instrumentong pangritmo at iba't iba pang maaaring panggalingan ng mga tunog. Magbigay ka nga ng halimbawa ng mga instrumento na pwedeng manggaling doon ang tunog. Mahusay! Ngayon naman, gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang 2, magmasid sa iyong paligid at kumuha ka ng kagamitan na maaaring gawing instrumentong pangritmiko. Halimbawa, pwede kang kumuha ng kutsara at tinidor at yun ang iyong tatapikin o papatunugin o kaya 2 piraso ng stick o kaya lumang bote o kaya lumang lata at iba pa. Ito ay maaari kang kumuha ng mga gamit na makikita mo sa inyong bahay. Pero isa lang ha, pumili ka kung kutsara tinidor ba, 2 piraso ba ng stick o mga lumang bote. Sunod, gamitin ang improvised musical instrument sa pangsaliw sa awit na Twinkle, Twinkle, Little Star gamit ang rhythmic ostinato pattern na ito. Halimbawa, kung kanina ang ginamit natin ay ating mga kamay, ngayon gagamit ka na ng improvised musical instrument mo. Okay, yun ang iyong pantatapik para makabuo ka ng tunog. Ito na ang awit ng Twinkle, Twinkle, Little Star. So, habang umaawit ka ng Twinkle, Twinkle, Little Star, ay
Tsaka mo rin itatapik o gagamitin ang iyong improvised instruments. Okay? Meron ako ditong kutsara. 1, 2, 3, go! Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Okay. Kung tapos ka na, ipindutin mo ang play button. Ngayon naman, gawin natin ang pagkatuto bilang 3. Isagawa ang mga sumusunod na ritmiko ostinato sa sukat na dalawahan, tatluhan at apatan sa pamamagitan ng pagtapik, pagpalakpak, pagpadyak o gamit ng improvised na instrumentong pangritmiko. Gawin itong paulit-ulit habang pagsunod sa isinasaad na repeat sign. Okay, ngayon pwede kang pumili kung magtatap ka ba, kung papalakpak ka ba, o gagamit ka ng instrumentong ginamit mo kanina. Okay, tandaan, yung quarter note, ibig sabihin nito ay may tunog. Ang quarter rest, ibig sabihin hindi ka gagawa ng tunog. Halimbawa, sa dalawahan, okay, sa tatluhan, sa apatan, ganon ang gagawin. Ngayon, gawin ito sa dalawahan, tatluhan, at apatan. Kung hindi ka pa tapos, ipindutin mo ang pause button, at kung tapos ka na, ipindutin mo ang play button. Ngayon naman, nagawa mo na yung kanina, gawin na natin ang gawain sa pagkatuto bilang 4. Gumawa ng ritmiko ostinato sa sukat na dalawahan, tatluhan, at apatan. Gawin ito sa kwaderno. Okay, gawin mo ito sa iyong kwaderno kung wala kang module. Kung may module ka, ay maaari ka ng diretso magsagot. Ito ang ilalagay mo. Pwede kang gumamit ng quarter note o kaya ng quarter rest. Tandaan ha, ang quarter note, yun yung may tunog. At ang quarter rest, yun ay walang tunog. Kahit ano ay pwede nyong ilagay dyan. Basta tandaan, sa dalawahan, dalawa lang ilalagay. Sa tatluhan, tatlo lang. At sa apatan ay apat lang kada grupo. Kung hindi ka pa tapos, ipindutin mo ang pause button. At kung tapos ka na, ipindutin mo ang play button. Ngayon naman, gawin natin ang paglalarawan ng pamumuhay ng mga tao sa isang pamayanan. Ano kaya ang trabaho o ginagawa ng mga taong ito? Ano kaya ang trabaho nila? Tama, ito ay pangingisda. Sunod. Ano kaya ang trabaho niya? Magaling, ito ay pagsasaka. Ito naman. Magaling, ito ay paglililok. At itong pinakahuli, ang tawag natin dito ay pag-aanluwage o pagkakarpintero. Ang pagsasaka, pangingisda, paglililok, pagpipinta at pag-aanluwage ay mga karaniwang hanap buhay sa ating bansa na dapat nating kilalanin at ipagmalaki. Mailalarawan natin ang pamumuhay ng mga tao base sa uri ng pamayanang kinabibilangan nila. Ang pamumuhay sa komunidad ay nakasalalay sa uri ng kapaligiran. Inuugnay ng mga naninirahan ang uri ng hanap buhay sa kanilang kapaligiran. Ito ang pangunahing pinagkukunan ng kanilang kinabubuhay. Halimbawa, kung nakatira ang mga tao sa kapatagan, ibig sabihin ang hanap buhay nila ay pagsasaka. Pero kung nakatira naman sila malapit sa dagat, ang kanilang trabaho ay pangingisda. Bakit? Kasi yun yung madali nilang gawin. Kasi yun yung nakapaligid sa kanila. Ngayon, sagutin natin ito, tama o mali. Kuhain mo ang iyong notebook, maglagay ka ng 1, 2, 3, 4, 5. Kung may module ka pa, maaari ka na doong magsagot. Okay, lagyan ng tama kung tama ang sinasaad ng pangungusap, kung wasto, at mali naman kung di wasto. Number 1, naaangkop sa uri ng klima,
kapaligiran, at kultura ng isang lugar ang hanapbuhay ng mga tao. Tama o mali? Number 2. Ang pagsasaka, pangingisda, pagpipinta at paglililok ay ilan lamang sa karaniwang hanapbuhay ng mga mamamayan sa ating bansa. Number 3. Dapat kilalanin at ipagmalaki ang hanapbuhay ng isang tao sapagkat ito ay malaking bahagi ng ikinabubuhay niya. Number 4. Magkakatulad ang hanapbuhay ng mga tao sa isang pamayanan. Number 5. May kaugnayan ang pamamaraan ng pamumuhay ng isang tao sa kanyang uri ng hanapbuhay. Kung hindi ka pa tapos, ay pindutin mo ang pause button at kung tapos ka na, ipindutin mo ang play button. Number 1, tama. Number 2, tama. Number 3, tama. Number 4, mali. Magkakaiba ang hanapbuhay ng mga tao sa isang pamayanan. Number 5, tama. Ngayon, dito naman tayo sa uri ng linya at katangian nito. Ano-ano ang mga hugis na iyong nakikita sa larawan? Magbigay nga ng isa. Tama. Mayroon ditong tatsulok, parihaba, biluhaba, at bilog. Mapapansin na ito ay binubuo ng iba't ibang uri ng linya mula sa simpleng hugis sa parihaba, tatsulok, bilog, tuwid at pakurbang linya ay makakabuo tayo ng disenyong geometric. Ang linya ay isa sa pinakamahalagang sangkap ng isang likhang sining. Ito ay nabubuo mula sa dalawang tuldok na pinagkabit o pinag-ugnay. May dalawang uri ng linya, tuwid at pakurba. Ang tuwid na linya ay maaaring pahiga, pataas, pahilis, pazigzag at putol-putol. Ang pakurbang linya ay maaaring paalon-alon at paikot. Ang isang linya ay maaaring makapal, manipis, malawak at makitid. Ito ang halimbawa ng mga tuwid na linya. Meron tayong pahiga, patayo, putol-putol, pahilis at pazigzag. Ngayon, kuhain mo ang iyong drill board. Mag-drawing ka ng linyang pahiga. Kung wala kang drill board, maaari mong kunin ang iyong notebook. Sunod naman ay patayo. Sunod ay putol-putol. Sunod ay ang palihis. At ang panghuli, pazigzag. Magaling. Sunod naman, ito naman ang mga linyang pakurba. Meron tayong paalon-alon at paikot. Kuhain mo ang iyong drill board or ang iyong notebook at i-drawing mo ang paalon-alon. Magaling. Sunod naman ay ang paikot. Mahusay. Ngayon, gawin natin ang gawain pagkatuto bilang 3. Gamit ang iba't ibang uri ng linya, lagyan ng dekorasyon ang mga bagay sa ibaba. Lalagyan mo ng dekorasyon ang mga baso. Kung nagsasagot ka sa module, pwede mo nang diretsong magsagot at maglagay ng disenyo. Kung ikaw naman ay wala pang module, iguhit mo ang mga baso at mag-drawing ka sa iyong notebook. Kung hindi ka pa tapos, ay pindutin mo ang pause button. Kung tapos ka na, ay pindutin mo ang play button. Dito na tayo sa paggalaw sa saliw ng musika. Gawin natin ang gawain pagkatuto bilang 1. Tignan ang larawan sa ibaba. Ang gagawin ay susundan mo ito. Una, tumayo ka muna, tumayong nakastride. Paano yun? Nakatayo ng tuwid at feet apart katulad nito. Ang kamay ay nakababa. Okay na? Ngayon gawin ang pangalawa. Ibaluktot ang katawan pa kanan. Ang kaliwang braso ay nasa itaas ng ulo at huminto. Tsaka ka bumilang ng 1 to 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dapat ang posisyon mo ay katulad ng nasa letter A. Ngayon, number 3, bumalik sa panimulang posisyon, yung nakatayong stride.
Sunod sa pang-apat, ibaluktot ang katawan pakaliwa. Ang kanang braso ay nasa itaas ng ulo. Katulad ng nasa letter B na picture. Bumilang ng 1 to 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sa number 5, bumalik sa panimulang posisyon, yung nakastride, at bumilang ng 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kung tapos ka na dito, bigyan mo ng palakpak ang iyong sarili. Ngayon naman ay gawin natin to. Una, tumayong nakastride. Pangalawa, itaas ang sakong, itaas ang braso at huminto. Katulad ng nasa larawan sa letter C. Tignang maigi, ganyan ang itsura mo dapat. Magbilang ka hanggang 1 to 6. Pagkatapos, balik sa panimulang posisyon. Tapos magbilang ka ng 7 hanggang 8. Sunod naman, dito na tayo sa letter D. Tumayo ng nakastride. Sa pangalawa ay ilagay ang kamay sa bewang, katulad ng nasa larawan, at magbilang hanggang 1 to 6. Sa number 3, balik sa posisyon at magbilang hanggang 7, 8. Pag nagawa mo na yan lahat, ay ulitin ang simula sa A at D. Kung hindi ka pa tapos, ipindutin mo ang pause button, at kung tapos ka na, ipindutin mo ang play button. Ngayon, dito na tayo sa paraan sa pag-iwas ng malnutrition. Ngayon, para sa gawain sa pagkatuto bilang 1, magbigay ng 5 masustansyang pagkain, isulat lang ang pangalan, ilagay sa katapat nito kung anong kabutihan ang naidudulot nito sa ating katawan. Halimbawa, mansanas. Sa kabutihan, nagpapalakas ng katawan. Halimbawa lang yon. Okay? Kumpletuhin ang nasa kahon. Kung ikaw ay nagsasagot sa module, diretso sagot ka na lang. Kung wala ka pang module, kopyahin mo lang yung kahon at diretso sagot ka na. Kung hindi ka pa tapos, ipindutin mo ang pause button, at kung tapos ka na, ipindutin mo ang play button. May mga paraan upang makaiwas sa malnutrisyon. Kumain ng masustansyang pagkain dahil ito ay nagbibigay sa ating katawan ng kinakailangan na nutrisyon upang tayo ay lumaking malusog at malakas. Nutrisyon ay ang pagpili ng tama at wastong uri ng pagkain. Pangunahin sa pagkakaroon ng maayos na kalusugan ay ang pagkain ng tamang dami at uri ng pagkain. Ang kaalaman sa element ng pagkain na magpapalusog sa atin ay ang hakbang sa tamang nutrisyon. Ito ang tutulong sa ating pumili ng maayos na pagkain na kailangan ng ating katawan upang makapanatiling malusog at makapaglaro ng balanseng pagkain. Ang mga pangunahing sustansya ay letter A, carbohydrates. Ang pangunahing pinanggagalingan ng lakas ng katawan. Mahalaga ang lakas na nakukuha natin mula sa carbohydrates upang magawa natin ang maraming bagay. Ang kanin, tinapay, noodles, harina, mais, patatas, at lamang ugat ay ang mga pagkaing mayayaman sa carbohydrates. Ngayon, kunin mo ang iyong notebook. Gumuhit ka ng isang carbohydrates. Tandaan, ang carbohydrates ay ang pangunahing pinanggagalingan ng lakas o energy. Mag-drawing ng isang carbohydrates. Kung hindi ka pa tapos, pindutin mo ang pause button, at kung tapos ka na, pindutin mo ang play button. Sunod, dito naman tayo sa letter B, protina. Protina ang tinatawag na building blocks ng ating katawan. Ito ay kailangan sa paglaki at pagsasaayos ng mga sirang tissue ng katawan. Sila ay bahagi ng bawat cell sa ating katawan tulad ng ating balat, buhok, kuko at buto. Ito ay mahalagang raw material kung saan ang ating katawan ay lumilikha ng sustansya para tayo ay makapagtunaw ng pagkain, makakilos. Ang karne ng isda, manok, at iba pang dairy products ay pangunahing pinanggagalingan ng protina. Ang wastong pagkonsumo ng naturang produkto sa araw-araw ay makapagbibigay ng sapat na protina. Ngayon,
Letter B, mag-drawing ka ng protina. Isang halimbawa ng protina, maaari kang pumili sa karne ng isda, manok at iba pang dairy products. Pag sinabi nating dairy products, pwedeng ito ay gatas o kaya cheese. Mag-drawing ka lang ng isang protina. Kung hindi ka pa tapos, pindutin mo ang pause button at kung tapos ka na, pindutin mo ang play button. Letter C, fats at oil ay pinanggagalingan ng lakas. Kailangan ang mga ito upang maging malusog. Ang fats ay kailangan natin para maayos ang ating kalusugan. Bukod sa inihahanda nito ang bitamina para sa katawan, binibigyang proteksyon din nila ang mahalagang organs at tumutulong sila sa sel ng katawan. Tumutulong din silang mapanatili ang init ng katawan. Mag-drawing ka ng halimbawa ng fats at oil. Kung hindi ka pa tapos, pindutin mo ang pause button. Kung tapos ka na, pindutin mo ang play button. Ngayon, dito naman tayo sa letter D, bitamina. Ang bitamina ay mahalagang sustansya. Ito ay tumutulong sa ating paglaki at papanatili ang ating buhay. Makukuha natin ang mga ito mula sa iba't ibang uri ng pagkain sapagkat hindi kaya ng ating katawan ng gumawa nito o hindi kayang gumawa ng marami nito. Gayunpaman, ang pagkakaroon ng labis na bitamina ay maaaring makasama sa ating katawan kung kaya't ito ay mapanganib. Mag-drawing ka ng iba't ibang pagkain na may bitamina katulad ng vitamin A, B, C, D. Pumili ka lamang ng isa. Kung hindi ka pa tapos, pindutin mo ang pause button. Kung tapos ka na, pindutin mo ang play button. Ngayon naman, sanhi ng malnutrisyon. Ang malnutrisyon ay sanhi ng kakulangan ng sustansyang sangkap na pumapasok sa mga selula o cells ng katawan. At ito ay karaniwan ng bunga ng kombinasyon ng dalawang salik. 1. Hindi sapat na pagkain ng protina, calorie, bitamina at mineral. Number 2. Malimit na pagkakaroon ng impeksyon. Ano nga ba ang epekto ng malnutrisyon? Sinisira ng malnutrisyon ang katawan. Partikular na ang katawan ng isang bata at ikaw ay isang bata. Ang bawat sangkap at sistema ng katawan, kasali na ang puso, mga bato, sikmura, bituka, baga at utak ay maaapektuhan. Pinakikita ng iba't ibang pag-aaral na ang mabagal na paglaki ng isang bata ay nauugnay sa mabagal na pag-unlad ng isip at pagiging mahina sa pag-aaral at kakayahang mag-isip. Ang epektong ito na pinakamalubha at nagtatagal na mga epekto ng malnutrisyon. Kaya bilang isang bata, dapat hindi tayo malnourished. Kasi sinisira nito ang ating katawan, pati na rin ang ating pag-iisip. Meron din tayong tinatawag na protein energy malnutrition ay nailalarawan sa pamamagitan ng kakulangan sa enerhiya at protina. Ito ay dala ng mahinang pagkain ng mayayaman sa enerhiya at protina at hindi tamang gawain ng pagkain. Mga sintomas at palatandaan: mabilis mapagod, mababang timbang, pag-antala ng paglaki, ibig sabihin mabagal tumangkad, paglaki at pamamaga ng tiyan. Ano ang epekto nito? Mahina ang pangangatawan, pagtigil sa paglaki at pag-unlad. Sunod, paano ba tayo makakaiwas? Una, kumain ng pagkaing mayaman sa carbohydrates at mayaman sa protina gaya ng karne, isda at mga lamang ugat. Dito naman tayo sa gabay sa wastong nutrisyon. Ito ang mga gabay sa wastong nutrisyon ng Pilipino. Kumain ng iba't ibang uri ng pagkain araw-araw. Thumbs up kung lagi mong ginagawa, thumbs down kung hindi. Sunod, kumain araw-araw ng mga pagkain niluto sa mantika o edible oil. Thumbs up o thumbs down. Sunod, pasusuhin ang sanggol ng gatas ng ina lamang mula pagkasilang hanggang 6
na buwan hanggang 6 na buwan. Sunod, uminom ng gatas araw-araw at pagkain mula rito na mayaman sa calcium, thumbs up or thumbs down. Sunod, panatilihin ang tamang paglaki ng bata sa pamamagitan ng pagsubaybay sa kanilang timbang. Sunod, gumamit ng iodized salt subalit iwasan ang masyadong maalat na pagkain. Sunod, kumain ng karne, manok o tuyong butong gulay. Thumbs up or thumbs down. Sunod, kumain ng ligtas at malinis na pagkain. Thumbs up, thumbs down. Sunod, kumain ng maraming gulay, prutas at lamang ugat. Thumbs up or thumbs down. Para sa malusog na pamumuhay at wastong nutrisyon, mag-ehersisyo ng palagian or lagi. Thumbs up or thumbs down. Ngayon ay gawin natin ito. Sa anong pamamaraan maiiwasan ng iba't ibang malnutrisyon? Check kung tama, X kapag mali. Kung may module ka, pwede ka nang diretso magsagot dito. Kung wala ka pang module, maglagay ka ng 1 hanggang 10. Number 1, kumain ng masustansya at balanseng pagkain. Number 2, baliwalain ang programa ng DOH hinggil sa pagpupurga ng bata. Number 3, ang pag-ehersisyo ay hindi binibigyang halaga bilang bahagi ng gawain sa araw-araw. Number 4, naglalaan ng sapat na oras sa pagtulog, hindi nagpupuyat. Number 5, kinagagawian ang pagkain ng masyadong matatamis na pagkain. Ibig sabihin, lagi daw kumakain ng matamis. Number 6, umiinom ng 8 hanggang 10 basong tubig araw-araw. Number 7, kumain ng mga pagkain mayaman sa starch, protina at bitamina. Number 8, habang nagpubuntis ang ina, kinakailangan na alagaan ang anak sa pamamagitan ng tamang pagkain. Number 9, ugaliin ang pagkain ng processed or junk at fast foods. Number 10, i-breastfeed ang sanggol mula pagkasilang hanggang 6 na buwan. Kung hindi ka pa tapos, pindutin mo ang pause button at kung tapos ka na, pindutin mo ang play button. Number 1, check. Number 2, X. Number 3, X. Number 4, check. Number 5, X. Number 6, check. Number 7, check. 8, check. 9X at 10, check. Okay, ngayon naman, gawin natin ito. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Tukuyin kung ginagawa mo o hindi. Ikaw ang magsasagot nito kahit sa mga nagdo-notebook, sagot na lang, ginagawa or hindi ginagawa ang choices, maglagay ng 1 to 8. Sa mga nagsasagot sa module, diretso sagot na lang. Okay, number 1, kumain ng iba't ibang uri ng pagkain araw-araw. Ginagawa, hindi ginagawa, lagyan ng check. Number 2, kumain ng karne, manok o tuyong butong gulay. Number 3, kumain ng maraming gulay, prutas at lamang ugat. Number 4, kumain araw-araw ng mga pagkain niluto sa mantika o edible oil. Number 5, mag-ehersisyo ng palagian. Number 6, kumain ng ligtas at palinis na pagkain. Number 7, uminom ng gatas araw-araw. Number 8, kumain ng pagkain mayroong iodized salt. Kung hindi ka pa tapos, pindutin mo ang pause button at kung tapos ka na, pindutin mo ang play button.